Jeneline Mercado, ilang araw matapos manganak, namatay ang kinikilalang ama. Antayin lang daw niya na makita niya yung apo niya, handa na raw siyang mamatay. Marqueras, paano nagpapahayag ng suporta sa kaibigang si Jeneline Mercado? Samantala, Mark, biktima nga lang ba sa isyu ng pagkakaroon umano ng nobyang kolehiyala? Ang buwelta ni Bad Boy, abangan live! Yun si Roger, antayin ko munang mga anak si Jen. Makita ka apo ko, pwede na akong mamatay. Bakas pa rin ang lungkot sa mukha ng ina ni Jeneline Mercado na si Mami Lydia, lalo na't nagbabalik tanaw sa pinagdaanan ng asawang si Rogelio Mercado o Roger na pumanaw dahil sa komplikasyon ng diabetes. Nung unang naputol ang paa ni Roger August, pangalawang nainatake siya August, pangatlong putol August din. Ngayon August naman. Pumanaw si Roger sa edad na 69 nitong August 19, 2 araw matapos makapanganak ni Jeneline. Parang yun lang ang inantay niya. Kasi 19 lumabas si Jen, 19 namatay si Roger. Sabi, 19 ng umaga ng 12. Inaantay niya na kasi parang nag-aabang na siya dun sa may bintana, nakaupo siya sa wheelchair niya. Sabi ko, Jer, ito na yung apo mo. Tumawa siya. Sina Lydia at Roger na tiya at tiyo ni Jen ang tumayong mga magulang ng first ever Starstruck Ultimate Female Survivor. Ayon kay Mami Lydia, nagkaroon pa ng pagkakataong mag-usap sina Jen at amain nito. Parang first time na nag-usap yung mag-ama ng matagal. Tapos lumabas si Jen, sabi niya, Mapa, hindi ko na maintindihan yung sinasabi ni Papa. Wala akong naintindihan. Pero nakipag-usap siya. Hindi na kasi mawala ng ano niya eh. Hindi na siya marunong magsalita. Parang nabulol na. Matapos makita ang apo at makausap ang anak, nagpahayag na ng panghihina si Roger. Naisugod pa ito sa ospital, subalit doon na nalagutan ang hininga. Pinamp nila lahat. Sabi ko, tama na kasi baka magkakabali-bali pa ang buto niyan. Eh di, pinatigil ko na. Ayaw ko sana si Jen tawagan. Siya na ulit tumawag sa akin, si Jen. Sabi niya, kumusta na si Papa? Sabi ko, wala na si Papa. Base sa kwento ni Mami Lydia, tila nagkakomplikasyon ang matagal na nitong sakit na diabetes. Nung gabi, may mangga. Binigyan ko siya ng mangga na kalahati. Kinain lahat niya yun, isang pisngi. Yung pala, isang pisngi. Yung pala magti-trigger sa kanyang... Sa kasalukuyan, nakalagak ang mga labi ni Roger sa Funeraria Filipinas sa Las Piñas. Samantala, paano naman kaya tinanggap ni Jen ang pagpanaw ng kinilalang ama? Mugtong-mugto ang mata ni Jen. Wala na siyang mata. Saka iyak. Sabi lang niya, Mama, hindi ko malang nakita si Papa nang umalis. Hindi na, kasi hindi ko nga siya pinababa. Sabi ko lang, ihatid na sa ospital. Kung matatandaan, nagsilang si Jen noong August 16 ng isang batang lalaki na pinangalanan nitong Jazz. Kahit na yung napuyat sila, nung isang gabi, nag-iiyak yung bata. Magdamag kami, hindi kami natulog. Siya, sabi ko. Maasikaso sa baby niya. Oo, maasikaso siya sa baby niya. Talaga sobra. She's doing very well, pero since she's post-cesarean section, so it's not as fast as having a recovery from a normal delivery. So talagang it would take time before she could go back to work talaga. At most po would be 2 months. May ilan na ring nakapagsabi na malaki ang pagkakahawig ng bata sa ama nitong si Patrick Garcia. Hindi ko pa masasabi kasi 1 month pa lang eh. 3 months daw yan eh. Makikita mo talaga ang tunay na mukha ng bata. Sobra puti. Wala. Hindi natin alam kasi baka hindi niya alam ang cellphone. Oo. Si Mark, nag-condolence si Mark. Tumawag naman. Oo, tumawag sa amin. Sa kabila ng kanyang kalagayan, kagabi ay nagtungo si Jen sa huling gabi ng lamay para sa ama. Ngunit nanatili pa rin itong mailap sa press at media
Ito, Jen is really very doing well after her delivery. So we just need to give her time to fully recover and then eventually go back to work. Ganito tinitingnan ni Mami Lydia ang magkakasunod na pangyayari sa buhay nila. Ang akin lang, isa ang nawala, may ipinalit na blessing. Yun lang naman sa akin, blessing ang ipinalit sa amin. Umagano, lalaki din. Ang exclusive coverage sa paghatid sa huling hantungan kay Roger Mercado, tunghayan sa pagbabalik ng Star Talk. Up now. Nung nakaraang linggo sa Showbiz Central, lumitaw ang isang co-ed na nagangalang Valerie Pornea na siya umanong non-showbiz girlfriend ni Mark Heras. Although Valerie never said that she's indeed Mark's kept girlfriend, her statement sent through text to Showbiz Central was suggesting otherwise. Sinabi po ba talaga ni Mark na fan niya lang ako? If yun po ang sabi niya, sige, fan lang po ako. Pero may fan po ba na isinasakay niya sa van niya? Pinapatulog sa bahay nila kung gabi na matapos ang taping? If gusto niya pumunta ako ng taping, hindi ako pumapasok sa school kasi ang gusto niya, dun lang ako. Tapos ngayon, fan niya lang ako? Isa ba itong intriga o katotohanang dapat pangatawanan ng tinaguriang young bad boy ng showbiz? Mark Heras, bebuelta na live ngayong hapon sa Star Talk. Mabigat yan, ha? Mark, kasama natin si Mark Heras, ladies and gentlemen. May kilala ka ba talagang Valerie Pornea? Meron po. Tanungin na natin, darling. Anong pagkakilala mo kay Valerie? Kasi po dito, Joey, si Val, siya yung... Si Val, hindi. Kasi nga po si Val, matagal ko na siyang kilala. Kasi nung nagsimula pa ako, starstruck. Tapos, isa sa mga fan ko talaga na pag mga tapings, pumupunta Tagahanga talaga. Taga po. Tapos, gusto ko lang i-clear na yung lumabas na issue last week, hindi po siya yon. Kasi unang-una po yung parang balita, nag-text daw kay Ate Pia, tapos naglabas ng mga pictures, di ba? Parang kung ako maninirala ako or kung maglalabas ako ng ganun, bakit ako mahihiyang ipakita yung sarili ko? Or bakit ako ayaw magpa-interview, mag-text lang ako kasi ayaw ko magpakita sa TV. So, hindi po